Kamusta? Welcome sa aming channel kung saan ang bawat maliit na progress ay isang malaking tagumpay. Ako si Teacher Jazz, isang behavior therapist. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakasimple at napaka-epektibong paraan ng pagtuturo sa mga bata. Ito ang visual schedule. Kung ang anak o estudyante ninyo ay nahihirapang sumunod sa routines, madalas magtanong kung ano ang susunod o nagkakaroon ng tantrums kapag may pagbabago sa schedule, maaaring malaking tulong ang visual schedule. Ano nga ba ang visual schedule? Halina't alamin natin kung ano ito. Ang visual schedule ay isang serye ng mga larawan, icons o salita na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga gawain sa iisang araw. Para itong map o gabay na tumutulong sa bata na malaman kung ano ang gagawin ngayon at kung ano ang susunod. Dahil maraming bata, lalo na ang mga batang may autism o iba pang developmental differences, ay mas madaling matuto gamit ang visual kaysa sa verbal instructions. Mas nagiging malinaw at mas madaling sundan ang kanilang routine. Bakit nga ba ito epektibo? Kapag nakikita ng bata ang kanyang schedule, nababawasan ang kanyang kalituhan at anxiety dahil alam niya na kung ano ang aasahan. Hindi na niya kailangang paulit-ulit na tanungin ang kanyang magulang o guro kung ano ang susunod na gagawin. Nakakatulong din ito upang mas maging independent ang bata dahil paulit-ulit niyang natututunang sundan ang kanyang routine nang hindi umaasa sa verbal prompts o paalala. Sino-sino nga ba ang maaaring gumamit nito? Bagamat madalas natin ginagamit ito sa mga batang may autism, ADHD, speech delays at developmental delays, ang totoo ay nakakatulong ito sa lahat ng bata, maging preschoolers, elementary students, o kahit mga batang gusto lamang magkaroon ng mas organisadong routine ay maaaring makinabang ng visual schedule. Ano-ano ang mga benepisyo nito? Well, maraming benepisyo ang paggamit ng visual schedule. Una, mas nagiging independent ang mga bata. Pangalawa, mas madaling sundan ang kanilang daily routine. Pangatlo, nababawasan ang tantrums at resistance tuwing may transition mula sa isang activity papunta sa pangalawang activity. Pang-apat, napapabuti ang cooperation at attention. At higit sa lahat, mas nagiging confident ang bata dahil alam niya na kung ano ang kanyang mga gagawin. Ano ang iba't ibang uri ng visual schedule? May dalawang karaniwang uri ng visual schedule. Ang una ay picture visual schedule. Ito ay ginagamitan ng mga larawan, icons, or actual na pictures. Halimbawa, ang larawan ng toothbrush para sa pagsisipilyo, ang larawan ng pagkain para sa oras ng pagkain, at ang larawan ng TV para sa oras ng panonood. Ito ang pinakaangkop gamitin para sa mga batang hindi pa nakakapagbasa. Ang pangalawa ay word visual schedule. Mga salita lamang ang nakalagay dito tulad ng math, writing, play, clean up, and mealtime. Mas bagay ito sa mga batang marunong nang magbasa. Paano ito gamitin sa iba't ibang lugar? Sa bahay, maaaring gumawa ng morning routine. Halimbawa, pagkagising, magsisipilyo, maliligo, magbibihis, kakain ng almusal at pupunta sa paaralan. Sa paaralan, maaaring ilagay ang schedule na circle time, writing, reading, snack time, playtime, at putting on shoes para sa pag-uwi. Nakakatulong ito upang alam ng bata ang magiging daloy ng klase. Sa komunidad, maaaring gamitin bago pumunta ng mall or grocery. Halimbawa, sumakay sa sasakyan, pumunta sa grocery, bumili ng kailangan, pumila sa cashier, magbayad at umuwi. Dahil alam ng bata ang mga susunod na mangyayari, mas maayos ang magiging paglabas ng pamilya.
Tandaan na hindi agad magiging independent ang isang bata sa isang araw. Ang visual schedule ay isang gabay na paulit-ulit na ginagamit hanggang sa maging bahagi na ito ng pang-araw-araw na routine. Kung gusto nating maging mas confident, mas organisado at mas independent ang ating mga anak o estudyante, malaking hakbang ang pagsisimula sa paggamit ng visual schedule. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow para sa mas marami pang EDA tips at practical strategies para sa mga magulang, guro at therapists. Kung nais ninyong magpa-assess at masubukan ang ganitong strategies, please message the number on your screen. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli!